I want to be a part of your life, Kate. Not because you're pregnant, but because you're special in my heart. Simple at payapa ang buhay ni Kate, pero isang gabi ang babago sa mundo niya. Dear Amihan Stories presents The Secretary's Baby with Her Boss, written by Edmingard. Tell me about yourself. Malamig ang boses na sabi ni Christoph Villamor, isa sa pinakabatang CEO sa bansa. I'm Kate Maurilio, 22 years old, 34, 24, 36, no boyfriend since birth, virgin and stop. Napapitlag si Kate sa malakas niyang boses. Tanggap na po ba ako, sir? Kinakabahan itong tanong. You're hired. You can start tomorrow. Talaga? Tanggap na ako? Ayaw mo ba? Pwede naman ako maghanap ng iba. Ay, si sir naman. Nagtatanong lang eh. Thank you po, sir. Balik ako bukas. Putol nito sa sinasabi niya. Ilang sandali pa'y lumabas na mula sa kanyang opisina ang babae. Niluwagan niya necktie at bumuga ng hangin. Ilang sekretary na ba ang dumaan sa kanya sa nakalipas sa 2 buwan? 3, 4, hindi na niya mabilang. Konting pagkakamali lang, sinisigawan niya agad at sinasabing you're fired, kaya walang tumagal sa kanya. Siya si Christoph Villamor. Sa edad na 28, siya nang may hawak ng Villamor Global Logistics Company at Tuazon Real Estate Company. Pareho yung pagmamayari ng kanyang mga magulang. Kaya imbes na magkaroon ng masayang buhay pagkabinata, malaking responsibilidad na ang nakaatang sa kanya. Hindi naman niya mahindian ng mga magulang. He is the only son, their only heir. Minsan nga'y naiisip niya kung magkakaroon pa ba siya ng pamilya. Any woman will be happy to be his wife. He has the looks and money. But of course, gusto niya ng babaeng totoong mamahalin siya, hindi dahil sa pera niya. Bumalik ang isip niya sa kasalukuyan nang may sunod-sunod na kumato. Come in! Sigaw niya at inayos muli ang sarili. Ilan sandali pa, pumasok ang Mami Laila niya. May kasama itong magandang dalaga. Napatiimbagang siya. Alam niya na ang susunod na eksena. Ma'am, what are you doing here? I'm busy. Sabi niya pagkatapos salikan sa pisngi ang ina. Darling, gusto ko nang ipakilala si Atasha sa'yo. She's my kumare's daughter. Sa stage siya nakatira at ngayon na nakauwi. And she's single. Bagay kayo. Masayang sabi ng kanyang ina. Hi, I'm Atasha Lopez from Lopez Empire. Inilahad dito ang kamay. Inabot niya yon at mabilis ding binawi. Christoph Villamor, and I think you already know about me. Malamig niyang tugon. Christoph, hindi kita pinalaking bastos. I want you to date Atasha. No, ma'am. Look, marami akong ginagawa, okay? I have 2 companies on my shoulder. Siguro kung binigyan niyo ako ng maraming kapatid, sana hindi ko solong pagpapatakbo nitong kumpanya niyo. God, nakakainis ka. I will tell your dad about this. Let's go, Atasha. Padabog na umalis ang kanyang ina. Napahilamos na lang siya sa mukha dahil sa inis na nararamdaman. She treats him like a child. He can decide for himself already. Kaya lang, wala siyang oras sa mga babae. Halos hindi nga niya matapos-tapos sa mga gawain sa opisina. Magdadagdag pa ba siya ng sakit sa ulo? Samantala, masayang-masaya naman si Kate dahil may trabaho na siya. Hindi siya ganong katalino pero masipag siya at madaling matuto. Nagpasalamat siya dahil walang maraming tanong ang boss na nag-interview sa kanya. Pasayaw-sayaw siya habang nagluluto ng pagkain. Oh, mukhang masayang anak ko ah. May maganda bang nangyari? Nakangiting tanong ng kanyang mama Cathy. Nako ma, nakapasa ho ako sa interview at bukas na bukas magtatrabaho na ako. Nakangiti niyang tugon. Talaga anak? Abay, magandang balita nga yan. Matutuwa ang kuya Kali mo dahil may mahuhututan na naman siya ng pera. Malakas itong tumawa. Natawa rin siya sa biro nito. Pinag-uusapan niyo ba ako, bunso? Narinig kong pangalan ko eh. Biglang pumasok si Kuya Kali sa kusina. Speaking of the devil ma, nandiyan na siya. Pabirong sabi ni Kate. Grabe ka naman sa akin, bunso. Teka, may good news ako sa inyo. Nakangiti nitong sabi.
Hay nako kuya, sana lang talaga't good news yung sasabihin mo. Wala ka bang tiwala sa kapatid mo ha? Good boy ito no? O siya, sabihin mo na kung anong good news yan, Kali. Naiinip na sabi ng mama nila. Well, sa wakas, nakahanap na ako ng trabaho. Masaya nitong sabi. Talaga kuya? Ang galing mo naman. Pareho tayong swerte ngayon ah. Masayang sabi niya. Natanggap ka rin sa trabaho. Anong trabaho mo? Sekretary kuya, at saka mayaman na mayaman yung pagtatrabahuhan ko. Congrats, bunso. Ako, waiter lang sa bar eh. Pero ayos na yun. Ang mahalaga, may sasahurin ako. Nakangiti na wika nito, pero ramdam niyang mababa ang tingin nito sa sarili. Anak, hindi porket waiter ka sa isang bar mababa ng tingin mo sa sarili mo. Marangal na trabaho yon. Nakangiting sabi ni Mama Cathy. Ngumiti ang kuya niya kaya napangiti na rin siya. Dahil pareho na tayo may trabaho, mapapagamot na natin si Papa. Masaya niyang sabi. May sakit ang padre de pamilya nila, lung cancer. Nung bata-bata pa ito, panay ang sigarilyo. Yon ang dahilan ng pagkakasakit nito. Dalawa lamang silang magkapatid. Taxi driver noon ang kanilang ama. Public teacher naman ang kanilang ina. Pero dahil may sakit na rin, nag-retire na ito. Nakapagtapos si Kate ng business management at may certificate din ng basic secretarial na nakuha niya sa online course. Ang kuya niya, undergraduate kaya hindi makahanap ng matinong trabaho. Pero kahit na ganun, masipag naman ito't mabait. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Kate. Nagluto siya ng pagkain na babaunin niya. Dinadagdagan niya na rin para sa kanyang boss. Sa tingin niya kasi, hindi lang sekretary ang kailangan nito, kundi nurse na rin. Pagkatapos magpaalam sa mga magulang, sumakay na siya ng jeep papunta sa kumpanyang pagtatrabahuhan. Papasok na sana siya ng harangan ng guard. Miss, saan ang punta mo? May ID ka ba? Tanong ng guard. Good morning po, Manong. Ako po si Kate Maurilio at ako yung bagong sekretary ni Mr. Villamor. Wala po akong ID eh. Maganang niyang sagot dito. Teka lang, tatawagan ko munang HR para kumpirmahin na ikaw nga yung bagong sekretary ni Mr. Villamor. Mabilis sa tinawagan ng security ang HR. Ilan sandali pa ay tinignan siya nito. Patingin ng valid ID mo. Heto po, Manong Guard. Ang higpit niyo naman po. Ganyan talaga, Iha. Trabaho namin na siguraduhin ligtas ang building na ito. Lalo na si Sir Christoph. O siya, sige na, pumasok ka na. Good luck sa trabaho mo. Nakangiti nitong sabi. Salamat ho. Patakbo siyang pumasok sa elevator. Muntikan pa siyang madapa. Mabutit nakahawak agad siya sa pader. Ay, muntikan na yun ah. Hinihingal niyang wika. Get off your hands on me. Malakas sa sigaw na lalaking nahawakan ni Kate na akala niya ay pader. Mabilis siyang umayos ng tayo at dumistansya dito. Oh, ho? Sorry sir, sorry ho talaga. Hindi ko sinasadyan hawakan kayo. Akala ko kasi pader ng elevator ang nahawak. Stop explaining yourself. Just shut up. Bulyaw ni Mr. Villamor. Napanguso siya dahil sa pagiging suplado nito. Ilan sandali pa'y nasa opisina na sila. Sinundan niya ito hanggang sa loob. Nagulat pa siya dahil bigla itong lumingon sa kanya. Why are you following me? Nakakunutan noon itong tanong sa kanya. Good morning po, Mr. Villamor. Ako po si Kate, yung bago niyong secretary. Oh, I almost forgot. Okay, ito yung mga papeles na kailangan mo ayusin. Arrange it alphabetically. And also, give me my schedule today. Ho? Paano ko malalaman ang schedule mo? Kakasimula ko pa nga lang po. The company provided you a computer and a tablet. Doon mo hanapin ang schedule ko, and if you have more questions, you're fired. Mariing sabi nito. Napanguso ulit siya dahil sa kasungitan ng amo. Sabi ko nga sir, babalik na ako sa table ko. Mabilis sa lumabas si Kate mula sa office ng kanyang boss. First day pa lang niya roon, baka maging last day niya agad dahil sa kasungitan ng boss niya. Kaya kailangan niyang ayusin ang trabaho. Hindi niya tuloy na ibigay ang ekstrang baon niya para dito. At dahil madali siyang matuto, isang buwan niya na palang bilang secretary ni Sir Christoph ay nagamay na niya ang trabaho. Pagkatapos niyang ayusin ang schedule nito ay tinignan niyang orasan. Almost 12 na pala at lunchtime na. Pero hindi pa rin lumalabas ng office ang boss niya. Hindi rin ito nagpa-deliver ng pagkain. Nagtaka si Kate.
Ano kayang ginagawa nun? Hindi naman yun nagpapalipas ng gutom eh. May nangyari kaya sa kanya? Hindi niya maiwasang mag-alala para sa boss. Kaya naman nagpasya siyang puntahan ito sa office nito. 3 beses siyang kumatok pero wala siyang narinig mula sa loob. Pinihit niyang seradura at pumasok. Nakita niyang nanginginig ang lalaki habang nakahiga sa sofa. Mabilis niya itong nilapitan. Sir, anong nangyayari sa inyo? Nag-aalala niyang tanong. Nang hawakan niya noon ito, nagulat siya dahil mainit ito. Diyos ko naman, bakit hindi mo sinabing may lagnat ka? Teka lang at kukuha ko ng tubig at gamot. Mabilis na naging kilos ni Kate para bumaba ang lagnat nito. Hinubad niyang damit ito at pinunasan sa kanilagyan ng bimpo noo. Sir, gumising ho muna kayo. Uminom muna kayo ng gamot. Kailangan ko magtrabaho. Nang hihina nitong sabi, napailing na lang siya. Sir, may lagnat ho kayo. Kumain muna kayo at uminom ng gamot. Bakit ba ang kulit mo? Alam niyo ho, hindi niyo dapat pinababayaan ang sarili niyo. Kapag nagkasakit ka, sino mag-aalaga sa'yo? Ako ang nagtanong sa'yo, hindi ba dapat sagot? Hindi na niya pinatapos pa ang sinasabi nito at sinubuan agad ang pagkain. Wala itong nagawa kundi ang ubusin ang pagkain na isinubo niya rito. Napangiti siya dahil naubos itong baon niya at uminom din ito ng gamot. Talagang inalagaan niya ito hanggang sa bumaba na ang lagnat. Simula ng araw na yon, hindi lang naging sekretary si Kate, kundi naging nurse na rin ni Christoph. Nag-ibang tingin niya sa dalaga dahil sa pagiging masipag at mabait nito. Nakatutok ang kanyang mga mata sa laptop. May ginagawa siyang proposal para sa Villamore Global Logistics Company. Nag-angat siya ng tingin nang may sunod-sunod na kumatok. Ilan sandali pa ay iniluwa ng pinto si Kate. Hi sir, lunchtime na po. Dinalan na kita ng pagkain. Huwag po kayo magpalipas ng gutom ha. Nakangiti nitong sabi sa kanya. Thank you Kate. Kahit ang sungit ko minsan, palagi ka pa rin nag-aalala para sa akin. Ay sus, si Sir Christoph naman. Siyempre po, boss ko kayo eh. At saka ayokong magkasakit kayo no. Baka mawalan ako ng trabaho. Sayang naman ang malaking pasweldo niyo. Biro nito. May ginagawa akong proposal para sa isang kumpanya. Kailangan nating makuha ang partnership. At kapag naging okay ang deal, may bonus ka mag-celebrate tayo. Talaga? Wala na yung bawian ha? Talagang talaga, Kate. Salamat dito ah. And by the way, masarap ang luto mo. You're welcome, sir. At saka huwag kang mag-alala dahil araw-araw kitang dadala ng pagkain. Sige ho, kain na rin po ako. Tinanguan niya lang ang dalaga at mabilis na itong lumabas mula sa office niya. Halos araw-araw may dala itong lunchbox para sa kanya. Kaya mas lalong ginaganahan si Christoph sa pagkain. Uwian na. Maagang nagpaalam si Kate sa kanya dahil may aasikasuhin daw ito. Pagkatapos niyang ayusin ang table niya, lumabas na rin siya. Nakahanda ng sasakyan niya na minamaneho ni Manong Carding. Dahil sa pagod ay hindi niya namalayang nakaidlip pala siya sa sasakyan. Ginising siya ni Manong Carding nang makarating na sila sa mansyon. Pagpasok pa lang niya, sinalubong agad siya ng kanyang ina. Iho, akala ko hindi ka uuwi ngayon. Tamang-tama at makakausap na kita tungkol sa date niya ni Atasha. Lagi ko namang pinapadala sa iyo mga ayaw at gusto niya, di ba? Did you read it? Nakangiti at excited na tanong ng kanyang ina. Mama, pwede bang mag-relax muna ako? I'm tired, can't you see? Medyo naiirita na siya sa kakulitan ng ina. Anak, gustong-gusto ko na magkaroon ng apo. I want you to give us a grandchildren. Yung mga kumari ko meron na, ako wala pa. Nagmamaktol nitong sabi. Ay, darating din po tayo dyan. For now, let me rest. Honey, hayaan mo ng anak natin. I know naman na makakahanap din siya ng perfect na babae para sa kanya. Sabi ng kanyang ama na si Edward Villamore. Okay, fine. I want you to find a woman that came from a wealthy family, like Cass Christoph. Do you understand? Mama, I want a woman that will love me. Kahit hindi mayaman, basta mahal ko at mahal ako. Tsaka may mabuting puso, pakakasalan ko. No, hindi ako papayag. Kailang nabibilang sa elite at business world ng babaeng pipiliin mo, Christoph. I'm warning you. Matalim siyang tinignan ng ina, sabay talikod. Malakas na lang siyang napabuntong hininga. Tinapik na lang siya ng kanyang ama at nakakaunawang nginitian. Don't worry, son. I will talk to your mom. Magpahinga ka na. Tatawagin ka na lang mamaya para sa dinner.
Thanks, Dad. Akyat na po ako. Mabilis na umakyat si Christoph sa ikalawang palapag at pumasok sa kanyang kwarto. Pagkahiga niya, naalala niya ang mukha ni Kate. Maganda ang dalaga. Simple pero mapapalingon ka talaga. Hindi ito ganong katangkad. Siguro ay nasa 5'3" lang ang height. Balingkinitan din. Hanggang balikat ang buhok nitong alon-alon at kulay itim. Bilugan ang mga mata, may katangusan ng ilong at natural na mapupula ang labi. Napahawak tuloy siya sa kanyang labi sabay iling. No. Hindi ko siya dapat iniisip. Sekretary ko lang siya. Hindi kami pwedeng magkaroon ng relasyon na higit pa sa mag-amo. Bulong niya sa sarili. Kaya pilit niyang inalis sa isipan ang imahe ng dalaga. Sa kabilang banda naman, nasa ospital ang pamilya ni Kate dahil kinakapos sa paghinga ang kanyang ama. Mabuti na lang at nadala agad ito sa ospital. Nilapitan niyang kanyang ina't niyakap. Ma, magiging maayos din si Papa. Stage 2 pa lang naman ang lung cancer niya. Ilalaban pa ho natin ito, Ma. Pagpapalakas niya ng loob dito. Salamat, anak. Hindi ko alam kung ano gagawin ko kung wala kayo. Umiiyak nitong sabi. Nakiyakap na rin ang kuya niya sa kanila. Wag ko kayo mag-alala at hindi namin pababayaan ni Bunso si Papa. Kapag sinabi ng doktor na pwede nang operahan si Papa, papoperhan natin siya. Sabi ni Kuya Kali. Oo nga, Ma. At saka kapag na-close namin ng boss ko yung deal sa malaking kumpanya, magkakaroon ako ng malaking bonus. Itatanong ko rin kung paano mag-salary loan para makakuha ko. Ang swerte namin ng papa niyo sa inyong mga anak. Kaawaan nawa kayo ng Diyos at ang papa niyo. Kaya Ma, magpakatatag ho kayo hindi kayo pwedeng panghinaan ng loob. Makalipas ang ilang araw, handa na si Sir Christoph para sa proposal sa Anderson Online Shopping Company. Kumatok siya ng 3 beses bago pinit ang seradura at pumasok sa loob. Sir, are you ready for our meeting with Mr. Anderson? Tanong ni Kate. Nag-angat ang tingin si Christoph at nginitian siya. Halos malaglag ang kanyang puso dahil sa ginawa nito. Sa totoo lang, matagal na siyang may gusto sa binata. Ayaw lang niyang ipakita dito dahil sigurado siyang maiilang ito kapag nalaman yon. Yes, how about you? Are you ready? Muli na naman itong ngumiti. Of course, sir. Kumpleto na mga kailangan niya sa meeting. Naihanda ko na po lahat. Very good, Kate. Hindi ko akalain na tatagal ka ng 2 buwan bilang sekretary ko. Sipag at tiyaga lang yan, sir. At saka hindi naman kayo ganun kasungit Takot na takot ka pa nga sa akin kapag inuutusan kita Tayo na, baka mahuli tayo sa meeting. Nauna na siyang lumabas mula sa office nito. Ngunit nagulat siya nang hawakan ng binatang kanyang kamay at igiya papunta sa elevator. May kuryenteng dumali sa kanyang katawan at nagkandabuhol-buhol ang kanyang paghinga. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makasakay na sila sa sasakyan. Wala silang imika na dalawa, pero panay ang nakaw tingin niya rito. Hindi mapirmi ang kanyang puso. Ilang sandali pa, nakarating din sila sa isang private restaurant. Good morning, sir. Any reservations? Nakangiting tanong ng babaeng staff. Christoph Villamora. Malamig na sagot ni Sir Christoph. This way, sir. Sumunod na agad sila sa babae. Namangha si Kate nang makitang loob ng private room. Naamoy niya agad ang sandalwood scent sa loob. Ang silid ay nababalot ng floor-to-ceiling glass panels na natatanaw ang labas. Ang mga upuan ay nababalutan ng charcoal velvet at sa itaas ay may isang minimally chandelier na gawa sa crystal. Hindi rin maririnig ang ingay sa labas. Perfect para sa mga meetings. Nagsusumigaw ang lugar na yon ng karangyaan. Nagulat siya nang ipaghila siya ng upuan ni Sir Christoph. Thank you, sir. Nakangiti niyang pasasalamat dito. You're amazed with the place, Nakangiti nitong puna. Napapansin niya na palagi na ito nakangiti ngayon sa kanya. Oo nga ho, sir Ang ganda ho talaga ng lugar na ito. Ngayon lamang ako nakapunta sa ganitong lugar Kapag na-close natin ang deal, mag-celebrate tayo sa isang private bar. Bar? Di ba maraming tao doon? Tapos nagsasayaw sila? Ayoko doon. Sa private room tayo, ipapakita ko ang ganda ng mga ilaw sa gabi. At saka ayaw mo bang tikman ng mga mamahaling wine at cocktail? Wine? Cocktail? Hindi pa ako nakakainom niyan Pero sige sir, deal. Masayang pagsang-ayon ni Kate.
Ilang sandali pa ay dumating na si Mr. Anderson kasama ang sekretary nito. Agad silang tumayo ni Sir Christoph para makipagkamay dito. Mr. Anderson, I'm glad to finally meet you. Magalang na sabi ng boss niya sa committee. Mr. Villamor, being the CEO of two big companies in Asia, I cannot believe that you're too young. Nakangiting tugon ni Mr. Anderson. Let's take a seat. I already ordered food before we came here. If you need anything, you can tell me, sir. I'm fine, Mr. Villamor. I am more excited to talk about how to expand our business. Nakangiti nitong sabi. Hindi pa nagsusulat si Kate ng mga mahahalagang impormasyon. After lunch daw kasi bago pag-uusapan ang proposal ni Sir Christoph. Ilang sandali pa, pumasok ang dalawang waitress habang tulak-tulak ang silver tray na may takip. Inilapag ng mga ito ang mga pagkain sa pahabang mesa. Ladies and gentlemen, your lunch is served. To start, we have the seared scallops on a bed of truffle pea puree, finished with delicate gold flakes. For the main course, please enjoy our A5 Wagyu rib eye medium rare with a rich red wine zoo. We will return shortly with the desserts. Enjoy your meal, sabi ng waitress. Napanganga siya dahil hindi niya maintindihan ang ibang sinasabi nito tungkol sa pagkain. Halos lumuwang mga mata niya dahil sa pagkain na nasa hapag. Mr. Anderson, please enjoy the meal. Sabi ni Sir Christoph. Nagsimula na nga silang kumain. Patingin-tingin siya sa binata dahil hindi niya alam kung paano gamitin ang maraming kubyerto sa mesa. Kaya kung ano ang ginagawa ng boss niya, yun din ang ginawa niya. Ilang sandali pa ay natapos na rin sila sa pagkain, kaya nakahinga siya ng maluwag. Muling pumasok ang dalawang waitress. Excuse me everyone, to conclude your luncheon, we are pleased to serve our signature dessert. Wika ng isang waitress. For you, we have the deconstructed ube cheesecake, featuring a velvety mousse and a crisp coconut makapuno trill. Napalunok si Kate dahil mukhang masarap ang cake na nasa harapan niya. And for the table, our dark chocolate lava cake is made with premium Belgian chocolate, accented with a 24K gold leaf and Madagascar vanilla bean gelato. Sabi ulit ito. 24K gold? Totoong gold ba yan? Pwedeng ibenta? Mangha niyang tanong. Malakas na natawa si Sir Christoph. I'm sorry, miss. She's just kidding. Sabi nito pagkatapos tumawa. Ang totoo ay hindi siya nagbibiro. It's okay, sir. By the way, would you like some coffee or a selection from our rare tea collection to accompany this? Tinong pa ng babae. Tea for me. Sabi ni Mr. Anderson. Umiling lang silang tatlo kasama ng sekretary ng meeting nila. Okay, sir. I will be right back. Pagkalis ang dalawang waitress, nagsimula na mag-usap sina Mr. Anderson at Sir Christoph. Mr. Anderson, you have a big company. But based on the reviews that I've searched, mabagal ang services nyo. Maraming reklamong customers nyo. Your customers want their orders in hours, not days. And our company will give you that service. What do you think? Sabi ni Sir Christoph sa professional na tono. Napatango naman si Mr. Anderson. Ilang minuto lang nakabalik na ang waitress at inilapag ang tea para kay Mr. Anderson at mabilis nang umalis. I like your idea. But what about the high cost of fuel para lang sa mabilis na service? Tanong nito. We're not just offering trucks and ships, but we're also using AI to predict the traffic and weather patterns, ensuring a 99.9% on-time delivery rate. Well, that's a good idea. Our operational cost will be less up to 20%. That's right, Mr. Anderson. If you sign this partnership, your online shopping company will grow. Your customers will think of the products they want, click the button, and have it delivered in their doors before they can even change their minds. Okay, it's a deal. Let's stop moving the boxes, and let's move the world. You have a wonderful idea, Mr. Villamor. Halos mapapalakpak si Kate sa narinig. Pagkatapos magpirmahan ng kontrata, nauna nang magpaalam si Mr. Anderson at may iba pa raw itong gagawin. Congratulations, Sir Christoph! You nailed it po! Masaya niyang bati sa boss. Congrats din sa'yo, and thank you for helping me with this proposal. Idea mo rin naman yung iba eh. Nakangiti nitong sabi. Naku, wala yun.
Gusto ko lang talaga makuha ang bonus ko. And because of that, let's celebrate. Ay, teka lang. Te-text ko muna si mama na malilita ko ng uwi mamaya. Sabi niya sabay kuha ng cellphone. Bumalik din sila sa office. Nang pumatak ang 5:00, sabay na silang nagpunta sa isang high-class na bar. Samantala'y napapangiti si Christoph dahil sa nakikitang pagkamangha ni Kate sa loob ng private room ng isang sikat na bar. Nang gumabi, kitang-kita ng mga ilaw sa labas na mas nagpaganda ng view. Ang ganda naman dito. Mamahalin din kaya mga wine dito? Pabulong na tanong ni Kate. For me, hindi naman ganun kamahal. Merong 1,000 for one glass. Wait, 1,000? Hoy, ang mahal na kaya niyan. Hindi na yata ako iinom dito, baka pati tubig may bayad din. Natawa si Christoph. Water is free, pero hindi naman pwedeng puro tubig ang inumin natin buong gabi, di ba? Ay, kung sa bagay. Sige na nga, ikaw nang umorder Wala akong alam sa mga wine na yan eh. Gusto mo subukan ng cocktails? Pwede naman tayong magpapunta dito ng bartender. What do you think? Lalasingin mo ba ako? Hindi pa naman ako marunong uminom. Nakanguso nito ang sabi. If ayaw mo naman, it's okay for me. Gusto ko lang na matikman mong iba't ibang drinks. Para kapag sinama kita sa mga business occasion, alam mo ng pangalan ng cocktail and latest drinks na palaging sinaserve. Paliwanag niya. Wala naman siyang balak na lasingin ito. Gusto lang niya na hindi ito maging ignorante kapag sinama niya ito sa mga business gatherings. Ayaw niya itong mapahiya. Isa pa, mababa rin naman ang alcohol tolerance niya kaya hindi sila pwedeng malasing. Okay, gusto kong tikman ng lahat ng drinks na yan. Sumigaw pa ito na ikinatawa niya. Makalipas ang halos kalahating minuto, nasa loob na nang nirequest silang bartender at ginawan sila ng 50 glass ng cocktail at latest drinks. Umorder din siya ng pagkain para sa kanilang dalawa. Pagkatapos umalis ang bartender, nagkatinginan sila ng dalaga at sabay na natawa. Iinumin nating lahat yan? Mangha nitong tanong. It's up to you. So, we have here a martini, cosmopolitan, French 75, margarita, mimosa, mojito, tequila, blue Hawaiian, and on the beach. Wait, what? On the beach? Merong ganun? Halos matawa si Christoph dahil sa nakitang reaksyon nito. It's just a name, Kate. Ano na? Okay, titikman ko lahat yan. Excited itong sabi. But we need to eat first. Mas mabuti nang may laman ng tiyan bago uminom. Kumain muna silang dalawa. Pagkatapos ay excited na uminom si Kate ng cocktail. Nagbato-bato-pick muna sila para makapag-decide kung sinong unang iinom. Bato-bato-pick! Napangiti siya dahil papel sa kanya at bato sa dalaga. Una nitong ininom ang martini. Ew, ang pait naman! Reklamo nito, malakas siyang natawa. Ganyan lang naman yan sa umpisa. Bato-bato-pick ulit tayo. Sa pangalawang pagkakataon, natalo na naman ito. Ang daya mo naman uminom ka rin. Okay, iinom na. Cheers success ang deal natin. Cheers! Makukuha ko na rin ang bonus ko. Masaya nitong sabi at dire-diretsyong ininom ang laman ng baso. Hindi nila alam kung nakailang baso na sila. Sumakit ang ulo ni Christoph. Nagiinit din ang pakiramdam niya. Nang tinignan niya si Kate, biglang nabuhay ang pagkalalaki niya. Tuluyan na nga siyang nawala sa katinuan dahil walang sabi-sabi niya hinalikan ng dalaga. Nagulat siya nang tumugon ito sa kanyang halik. Hindi niya namalayang isa-isa na palang nahubad ang kanilang saplot. He's burning in fire and desire for her. Ilang gabi na rin niyang naiisip kung anong pakiramdam ng labi nito. At ngayon ay natman na niya kung gaano yun kalambot at kasarap. Ilang sandali pa ay nangyari ang hindi dapat mangyari. Siya ang unang lalaking nakakuha ng pagkababae nito. Masaya siya sa nalaman. Dala ng pagod at kalasingan, nakatulog agad silang dalawa. Naalimpungatan siya ng madaling araw. Nakita niyang nanginginig si Kate kaya kinuha niya ang damit niya at sinuot dito. Kinabukasan, nagising si Kate dahil sa sakit ng kanyang katawan. Halos mapasigaw siya dahil sa kanyang itsura. Damit ni Sir Christoph ang suot niya at magkayakap sila sa carpeted floor. Hindi niya alam ang gagawin. Tulog na tulog pa ang binata. Diyos ko, ang perlas ng silangan, ang bandera ng pamilya ko, naisuko ko na. Naiiyak niyan sabi. Matalim niyang tinignan si Sir Christoph. Kahit na may gusto siya dito,
Hindi ibig sabihin na natuwa siya na may nangyari sa kanila. Sir Christoph, Sir, gumising ho kayo! Niyugyug niya ng malakas ang binata. I'm sleepy. Namamaos ang boses nito. Nagsimulang mag-init ang katawan niya. Hindi niya masyadong matandaan ang nangyari kagabi pero alam niyang pumayag siya na may mangyari sa kanila. Sa inis niya, kinagat niya ang braso nito. Ouch! What the? Bakit mo ako inagata? May inis sa boses nitong tanong. Gumising ka na! My God! May nangyari sa atin kagabi! I've lost my virginity to you, sir! Nagulat ito sa kanyang sinabi. Pero ilang sandali pa ay naging seryoso ang mukha nito. Don't you dare say sorry. My precious pearls na silanganan can accept your apology. Putol niya agad sa sasabihin nito. Magbihis ka muna and let's talk about it. Mabilis na nagbihis si Kate. Kinalma niyang sarili. Sa totoo lang, kabadong-kabado siya sa kung ano ang mangyayari. Pero kung hindi man ito pananagutan ang nangyari sa kanila, lalo pat ito ang nakauna sa kanya, tatanggapin niya kahit masakit sa kanyang kalooban. Nang magkaharap sila, ay halos hindi siya mapakali sa kinaupuan. Kate, kung ano man ang nangyari sa ating dalawa, sana sa atin na lang na. We're just both drunk last night. Seryoso nitong sabi. Tumikhi muna siya para mawalang bumabara sa kanyang lalamunan. Pakiramdam niya kasi hiniwang puso niya at pinataka ng kalamansi. Sobrang hapdi ng nararamdaman niya. Tama ho kayo, sir. Dapat kalimutan natin ang nangyari. Pareho naman na tayong nasa tamang edad. Maging professional na lang po tayong dalawa. Kahit parang tinutusok ang kanyang puso, nagawa pa rin niyang sabihin yon. Thank you for understanding our situation, Kate. Huwag ho kayong magpasalamat. Wala naman kayong kasalanan eh. Nagpaubaya rin naman ako kahit nalasing ako eh. Paano ho? Aalis na ako. Baka nag-aalala na sina mama sa akin. Hindi pa naman ako nakauwi kagabi. At saka hindi muna ako papasok ngayon ha. Pasend na lang po ng bonus sa bank account ko. Alis na ho ako. Mabilis na lumabas ang silid si Kate. Pagdating niya sa bahay, nagkulong siya sa kanyang silid at umiyak ng umiyak. Mahal na niya si Sir Christoph at nasasaktan siya dahil baliwala lang dito ang nangyari sa kanila. Hindi naman siya umasang pananagutan siya, pero nasaktan pa rin siya. Samantala, parang wala sa sarili si Christoph habang nasa loob ng kanyang opisina. Hindi niya alam kung tama nga bang ginawa niya. Aaminin niyang may kakaiba siyang nararamdaman sa dalaga. Kaya na makita niya sakit sa mukha nito, parang tinarakan ng punyal ang kanyang puso. Maaga siyang umuwi dahil wala siyang ganang magtrabaho, lalo na't nagpabalik-balik sa utak niya ang nangyayari sa kanila kagabi. Iho, ang aga mo namang umuwi. Tamang-tama't pupunta dito mamaya si Atasha. Sa lubong ng kanyang ina, hinalikan niya ito sa pisngi. Mom, I told you I don't like her. Don't push her to me. Iritado niyang sagot. Malakas na bumuntong hininga ang kanyang ina. Ay, alam mo kasi anak, nagpunta ko sa isang magaling na fortune teller. Sabi niya sa akin magkakaroon daw ako ng apo this year. And I think it's a good sign, anak. Do you have a girlfriend now? I don't have a girlfriend. And I think, inuuto ka lang ng fortune teller na yun, Mama. But I don't lose hope, iho. Ang mahalaga lang naman sa akin, piliin mo yung babaeng may breeding, galing sa prestigious family, para walang masabi mga tao sa atin. Hindi ho kayo magpapasyonan, Mama. If you'll excuse me, masakit tong ulo ko. Hindi na niya ito hinayaan pang magsalita at agad siyang pumasok sa kwarto para makapagpahinga. It's been almost 2 months pagkatapos ng may nangyari sa kanila ni Sir Chris. Katulad nga na napag-usapan, naging professional sila sa isa't isa at kinalimutan ang nangyari. Tuwing umaga, sumasakit ang ulo ni Kate at nahihilo siya. Minsan pa nga'y nasusuka siya. Kaya naisip niyang magpa-check up at baka kung ano ng sakit niya. Kinuhanan siya ng lab test. Habang naghihintay, kinakabahan siya sa magiging resulta. Miss Maurilio, ikaw na susunod. Pasok na po kayo. Tawag sa kanya ng assistant ang doktor. Pumasok na siya sa loob at sinabi sa doktor ang nararamdaman. Based on your symptoms and your lab test results, Miss Maurilio, you're pregnant. Congratulations. Nakangiting sabi ng doktor. Buntis po ako? Paano mahabaging Diyos? Hindi malaman ni Kate kung anong gagawin niya sa nalaman.
Doc, pwede ho bang masigurado muna natin kung buntis nga po ako? Pwede bang isa pang test? Sure, I have a PT test here. And if you want, we can run TVS. Ibinigay nito ang 3 PT. Nandun ang CR. Pumasok siya sa CR. Ginawa niyang steps kung paano gagamitin ng PT. Ipinikit niya mga mata. Diyos ko, ikaw nang bahala sa akin. Kung buntis man ako, buong puso ko pong tatanggapin ang biyayang ipinagkaloob mo sa akin. Bulong niya. Ilan sandali pa, nanginginig niyang kinuha ang 3 PT. Lahat yon ay positive. Lumabas siya at ibinigay ang resulta kay Doktora Reyes. It's positive. Gusto mo magpa-ultrasound? May bahid ng pag-alala sa boses ito. Sige po, Dok. Pinahiga siya ng doktor. TBS o transvaginal ultrasound ang gagawin sa kanya. Gamit ang endovaginal transducer, nakita ni Kate ang kanyang baby bean sa monitor. Tumulo ang ilang butil ng luha mula sa kanyang mga mata dahil sa sayat ka pa. Pagkatapos niyang magpa-check up, nag-grocery muna siya para healthy sila ng kanyang baby. At habang namimili, napagpasyahan niyang sabihin sa pamilya ang kanyang kalagayan. Sa ngayon, itatago niya muna kay Sir Christoph ang pagdadalang tao niya. Pag-uwi sa bahay, iniligay niya agad ang mga pinamili sa kusina. Anak, may gusto ka bang sabihin sa amin? Mahinahong tanong ng kanyang mama Katya. Nasa recovery stage ng kanyang papa. Malaki-laki ang ibinigay na bonus ni Sir Christoph kaya agad na naoperahan ng kanyang ama. Sa ngayon, patuloy pa rin ito sa pagpapagaling. Maging ang chemotherapy treatment nito. Umupo siya tinignan ng kanyang pamilya. Alam ko pong nakikita niyong pagbabago sa akin at hindi ko naman to balak itago sa inyo. Kanina ko lang din naman nalaman na magandang balita. Nakangiti niyang sabi sa mga ito. Buntis ka ba anak? Seryosong tanong ng kanyang mama. Opo ma, buntis ako. At si Sir Christoph ang ama. Pinutol ni Kuya Kali ang iba pa niyang sasabihin. Apatang walang yan yun ah. Kuya, huminahon ka nga. Hindi yun katulad ng iniisip niyo, okay? Nag-celebrate kaming dalawa dahil na-close ang deal kay Mr. Anderson. Tapos, nalasing kami. At yun nga, may nangyari sa aming dalawa. Paliwanag ni Kate sa pamilya. Hindi ka man lamang pananagutan ng lalaking yun. Matigas ang tono ng kanyang papaharo. Ilang sandali siyang tatahimik. Pa, napag-usapan namin na kalimutan na lang nangyari sa aming dalawa. Ayos lang ba sa'yo yun? Paano ipinagbubuntis mo? Sasabihin mo ba sa kanya? Sa ngayon po, ayoko po muna sabihin sa kanya, Papa. Mag-iipon ho po muna ako ng lakas ng loob para magtapat sa kanya. Pinilit niyang ngumiti sa harapan ng mga ito. Ayaw niya kasing mag-alala mga ito sa kalagayan niya. Marahang hinawakan ng Papa niyang kanyang kamay. Anak, kung ano sa tingin mo ang tamang gawin, susuportahan ka namin. Huwag kang mag-alala at buong puso naming tinatanggap ang anak mo. Nakangiting wika nito. Naiiyak na naman siya. Salamat po sa inyo, Papa, Mama, Kuya. Ay sus, naging emosyonal ang buntis. Basta kapag kailangan mo ng karamay bunso nandito lamang kami palagi. Seryosong sabi ni Kuya Kali. Sa lahat ng yon, isa lang ang sigurado niya. Lalaki na puno ng pagmamahal ang kanyang magiging anak. Araw ng Lunes, maagang pumasok si Christoph sa opisina. Nagulat pa siya nang maabutang kumakain ng manggang hilaw si Kate habang umiinom ng gatas. Good morning, Kate. Ano yung breakfast mo? Gatas tapos manggang hilaw? Hindi kaya sasakit ang tiyan mo niyan? Kudot noon yan tanong dito. Bigla itong napatayo at parang nagulat. Good morning po, sir. Nag-crave lang po ako niyan. Nakita ko sa reels. Tila kinakabahan itong paliwanag. It's not good for your health. Sa susunod, healthy foods ang kainin mo, okay? Yes, sir. Napapailing na lang siyang pumasok sa kanyang opisina. Lunch break na at katulad ng dati, dinadalhan pa rin siya ni Kate ang pagkain. Sir, kumain na ho. Ang baho! Nagulat si Christoph dahil sa sinabi ni Kate. Mabaho? Wala naman siyang naaamoy na mabaho. Hey, are you okay? Wala namang mabaho. May sakit ka ba? Nag-aalala niyang tanong dito. Naduduwal pa rin ito habang nakatingin sa kanya. Malakas siya nitong itinulak. Ikaw ang mabaho. Lumayo nga ho kay sa akin, sir. Mabilis itong tumakbo palabas ng office niya. Nagtataka niyang inamoy ang sarili.
Ako? Mabaho? Napailing na lang siya at kinain ang dala nitong pagkain. Ilang araw nang napapansin ni Christoph na nilalayuan siya ni Kate. Nag-iba na nga siya ng pabango para hindi siya nito sabihang mabaho, pero wala pa ring nagbago. Lunchtime na, hinihintay niya itong dalan siya ng pagkain. Pero ilang minuto nang nakalipas, ay hindi pa rin ito pumapasok sa office niya. Kaya naman, nagkusa na lang siyang lumabas. Namangha siya na makitang kumakain ng dalaga. Malakas siyang tumikim kaya napatingin ito sa kanya. Where's my food? Seryoso niyang tanong dito. Food? Ay, mag-order ka na lang sir. Tinamad kasi ako magluto kanina eh. Ito nga ho, dried mangoes na lang din ang kinakain ko. Walang pakialam nitong sagot sabay subo ng dried mangoes. What? Bakit hindi mo sinabi agad? Hindi sana nakapag-order ako. Hindi na niya maitagong iritasyon sa kanyang boses. Sir, pwede ho ba lumayo muna kayo sa akin? Mga 1 meter distancing? Kasi ho naamoy ko talagang baho niyo eh. Ano bang drama yan? Nababahuan ka ba talaga sa akin? Gusto mo lang akong layuan? Dahil ba ito sa nangyari sa ating dalawa ha? Hala si sir, pasispas na po. Pero kasi ayoko lang talaga sa amoy mo eh. Nakanguso nitong sabi. Napabuga na lang siya ng hangin. Pinipigilan niyang mainis dito. Okay, magpapalit ulit ako ng pabango. Tsaka magpapa-order na lang ako ng pagkain ko. Pwede bang ikaw na lang ang bumili? May ipapabili din sana ako sa iyo eh. Nakangiti ito habang sinasabi yon. Para bang sabik na sabik itong makain ng gusto. Muli, natalo na naman siya ng ngiti nito. Ano bang ipapabili mo? Sasabay ko na. Wow, yes! Gusto ko ng french fries, tapos wag mong palagyan ng sauce ah. Gusto ko peanut butter ang magiging sauce nun, kaya ibili mo na rin ako ng peanut butter. Masaya nitong sabi. Sigurado ka? Peanut butter ang gagawin mong sauce sa french fries? Nakangiwing tanong niya. Yes, thank you. Wait, pengi pera. Pambili ng french fries at peanut butter mo. Utang muna sir, please. Napailing na lang siya nang magpapi-ice ito. Manong Carding, sa King Price po tayo. Sabi niya sa driver pagbaba niya. Okay po sir. Sagot nito bago siya pinagbuksan ng pinto ng kotse. Nasa loob na siya ng kotse nang maalalang palaging sinasabi ni Kate na mabaho siya. Malakas siyang tumikhim. Manong, mabaho po ba ako? O may naamoy ba kayong kakaiba sa akin? Oh, wala naman po sir. Lagi naman kayo mabango ah. Sagot nito. Napatango naman siya. Ano kayang problema ni Kate at lagi niya ako sinasabihan na mabaho ako? Pabulong niyang tanong sa sarili. Pagkatapos bumili ng pagkain niya at fries ni Kate, ay bumalik na agad siya sa office. Kunato niya itong nilapitan. Natutulog ito, humihilik pa ito. Hindi naman ito dating antukin kapag nasa trabaho. Marahan niyang ginising ang babae. Kate, gising na. Nandito na yung pinabibili mong french fries at peanut butter. Gising niya rito. Agad itong iminulat ang mga mata. Ay, sir, nandiyan na ho pala kayo. Excuse me. Mabilis itong tumakbo patungo sa banyo. Muli niyang inamoy ang sarili. Wala talaga akong maamoy na mabaho sa katawan ko. Pati bibig ko mabango naman. Ano ba problema na babaeng nun? Hinintay niya ito na makalabas ng banyo. Sumilip ito at tinignan siya. Sir, salamat sa french fries at peanut butter. Iwan niyo na lang po dyan. Nakangiwi nitong sabi. What? Bakit ayaw mo lumabas dito? Natatakot ka ba sa akin? Did I hurt you? Alam mo, naguguluhan na talaga ako sa'yo Kunti na lang at mawawala na siya ng pasensya dito. Ang baho niyo talaga sir kasi hindi ko talaga makayang amoy niyo. Please, pumasok na po kayo sa office niyo at kumain. Nakanguso nitong sabi. Bumuga siya ng hangin. Fine, papasok na ako sa loob. Padabog siyang pumasok sa kanyang opisina. Ngaling-ngaling niyang sakalin ng kanyang sekretarya. Samantala, sa labas ng office si Sir Christoph, nakangiting pinagmamasdan ni Kate ang 3D sonogram ng anak nila ng kanyang boss. Ewan ba niya, gustong-gusto niyang makita si Christoph, pero kapag nasa tabi na niya ito, nasusuka naman siya sa baho nito. Sabi ng doktor, posible daw na magkaroon siya ng pagbabago ng mood dahil sa pagbabago ng hormones niya. Mas tumataas ang estrogen niya kaya mas nagiging sensitibo ang kanyang pang-amoy. Ay naku anak, sigurado ako nagtataka na rin ang papa mo kung bakit nasusuka ako kapag naaamoy ko siya. Ayaw mo ba sa papa mo kaya nilalayo mo ko sa kanya? Gusto ko pa naman na nakikita siya nakangiti palagi. Kausap ni Kate sa may kaliitang umbok sa tiyan niya.
Hanggang kailan ko kaya may tatagong pagbubuntis ko? Hindi naman ako pwedeng basa-basa na lang na mag-resign. Anong ipapakain ko sa'yo? Hinalikan niya ang sonogram ng anak. Nagulat siya nang bumukas ang pinto ng office si Sir Christoph, kaya agad niyang itinago ang sonogram sa isa sa mga folder na nakapatong sa table niya. May kailangan ho kayo, sir? Pilit niyang ikinalma ang sarili. I just want to ask this. Do you have a boyfriend? Nagulat siya sa tanong nito. Wala po akong boyfriend, sir. Mabilis niyang sagot. Ano mga gusto mo sa lalaki? Sir, interview ho ba to? I just want to know. Kapag siguro naligo na kayo, sir, masasagot ko na kayo. Hindi ko matiis ang amoy niyo nasusuka ulit ako. Tinakpan niyang ilong gamit ang kanyang kamay. Fine. Napangiwi siya nang malakas itong ibalibag ang pinto. Kinahapunan, hindi na hinintay ni Kate ang boss niya na lumabas. Nagpaalam siya na aalis na. Pagdating sa bahay, naamoy agad niya ang niluluto ng kanyang mama Cathy niya. Wow naman, favorite ko ho ba yung niluluto niyo, ma? Bagoong na may kamatis. Natatakam niyang sabi sa ina. Hinalikan niya ito sa pisngi. Bunso, di ba ayaw mo sa bagoong kasi mabaho? Kailan mo pa yung naging paborito ha? Tanong ni Kuya Kali sa kanya. Ngayon lang, kuya. Kita mo buntis ako, di ba? Natural, nagiging iba yung panlasa ko. Paliwanag niya, sabay upo. Kinuha niyang natitirang dried mangoes at nilagyan ng peanut butter. Kadiri ka naman, bunso. Sana, kapag nagkaasawa ka at nabuntis ang asawa mo, pahirapan ka niya habang naglilihi. Ayos lang, para naman sa mahal ko. Kaya gagawin ko lahat kahit hindi ako maligo ng 1 taon. Natatawang sabi nito. Natigilan naman siya. Naalala niya si Sir Christoph. Nung inutusan niya itong ibili siya ng french fries at peanut butter, pumayag ito. Tsaka panay pang tulak niya palayo dito dahil sa amoy nito pero hindi siya sinesesante. Sana lang magkaroon na siya ng lakas ng loob para sabihin dito ang totoo. Samantala, sa mansyon ng mga Bilyamor, iniisip pa rin ni Christoph kung ano ang nangyayari kay Kate. Hindi niya namalayang nakalapit na pala ang mami niya. Anak, is something bothering you? Tanong ng kanyang ina. Bumuntong hininga siya at inisip ang itatanong dito. Mama, I have a question. Ano yun? Tell me, baka matulungan kita sa bumabagabag sa'yo. Well, I have a friend kasi. At tuwing nilalapitan ko siya, tumatakbo siya sa CR para sumuka. Sabi niya baho ko daw. At saka, kakaibang cravings niya. Kuwento niya sa ina. Cravings like what? Naiintriga nitong tanong. French fries with peanut butter. At saka kumakain ng manggang hilaw habang umiinom ng gatas. Oh, I think your friend is pregnant. Ganyan na ganyan ako nung naglilihi ako habang pinagbubuntis kita. Is she your friend or girlfriend? Pregnant? Hindi makapaniwala niyang tanong sa ina. Hey, tinatanong kita kung kaibigan mo nga ba yun o girlfriend mo? I don't have a girlfriend, ma'am. Thanks for answering my question. Magpapahinga na po ako. Hinalikan niya sa pisngi ang ina at nagmamadaling pumasok sa kanyang kwarto. Hindi siya makapaniwala at mapakali sa nalaman. Kaya panay ang lakad niya. Is she really pregnant? Kaya ba ganun na lang ang mga kinikilos niya? Pero bakit hindi niya sinabi sa akin? Am I not the father? Parang baliw niyang kausap sa sarili. No. I'm sure. I'm the father. Tinanong ko siya kung may boyfriend siya. Sagot niya wala. I need to know the truth. Determinado niyang sabi sa sarili. Hindi niya rin masisisa si Kate dahil pagkatapos ng nangyari sa kanila, hindi niya ito pinanagutan. Kaya malabo talagang sabihin ito sa kanya ang totoo. Maagang pumasok si Christoph sa opisina kinabukasan. Wala pa roon si Kate. Nagpagpasya niyang itanong dito kung buntis nga ba ito. Ayaw niya itong takutin pero somehow nakaramdam siya ng inis dito dahil sa paglilihim nito. Ilang sandali pa'y dumating na ito. Sinabi niya ritong dalhin ang papeles na pinaayos niya kahapon. Agad naman itong dinala yon sa loob ng office. Inalagay nitong papeles sa mesa at lumayo sa kanya. Sir, wala na ho ba kayong ipag-uutos? Tanong nito habang nakatakip ang kamay sa ilong. Ikaw, may dapat ka bang sabihin sa akin? Balik tanong niya kay Kate sa seryosong boses. Wala naman akong sasabihin sa inyo, sir. What the? Anong ibig mo sabihin, Kate? Pasigaw niyang tanong. Napaigtad ito sa gulat. Pagbuklat niya sa folder, bumuhad sa kanya ang sonogram.
parang dinurog ang puso niya na makita munting anghel sa papel na hawak. Nagulat naman ang dalaga nang ipakita niya dito ang sonogram na nakaipit sa isang folder. Sir Christoph, Anong ipapaliwanag mo? That you hide your pregnancy to me? Bakit mo nagawa yun sa akin, Kate? Ayaw niya sanang magalit at wala siyang karapatang questionin ito, pero pinangunahan siya ng kanyang emosyon. I'm sorry. Hindi ko naman gustong itago sa'yo eh. Natakot lang ako na nahihilo ako. Kinabahan siya na makitang namumutla si Kate at napahawak ito sa ulo nito kaya agad niya itong nilapitan. Are you okay, Kate? Nag-aalala niyang tanong. I feel... Hindi na nito natapos pang sasabihin dahil bigla na lamang itong nahimatay. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at tinawagan si Manong Cardi. Ilang sandali pa ay nasa kotse na sila. Abot langit ang kaba ni Christoph. Pinagsisihan niyang naging emosyonal siya at nasigawan nito kanina. Alam niyang buntis ito pero inuna niya pa talaga ang kanyang sarili. Pagdating nila sa ospital, agad ang inasikaso ng mga nurse at doktor ang babae. Hindi siya mapakali habang nasa ER cubicle si Kay. God, please, huwag niyo pong pabayaan na maging ako. It's my fault. Hindi ko mapapatawad ng sarili ko kapag may nangyari sa kanila. Naiiyak niyang panalangin. Pakiramdam niya ang bagal tumakbo ng oras. Sir, kaano-ano niyo pong pasyente? Magalang na tanong ng nurse. Inayos niya muna ang sarili at bumuga ng hangin. She's my girlfriend. How is she? Ayos na pong girlfriend niyo. Pwede na siyang puntahan at kakausapin ka rin ng doktora. Thank you, miss. Nakahinga siya ng maluwag at pinuntahan na si Kate sa cubicle nito. Pagbukas ng kurtina, tinitigan siya ng dalaga. Doc, I'm Christoph Villamor, her boyfriend. How is she and our baby? Tanong niya sa doktor. I'm Doc Bustamante. She's okay na. Makapit din si baby. But for now, she needs rest. Hindi makakabuti sa kanyang ma-stress. Okay, Doc. Thank you so much. I will take care of her. May bibigay akong reseta para mas maging malusog si na mommy at baby. After 2 hours, pwede na siyang ma-discharge. Maiwan ko muna kayo. Paalam ng doktor. Thank you so much, Doc. Tinapik lang siya sa balikat ng doktor. Hinila niyang upuan at umupo. Marahan niyang hinawakan ng kamay ni Kate. I'm sorry kung nasigawan kita kanina. I didn't mean it, Kate. Malambing ang boses niyang sabi. Hindi ka nagalit sa pagtatago ko sa anak mo? Nakanguso nitong tanong. Nope. Kasalanan ko rin naman talaga eh. Una pa lang hindi na kita pinanagutan no, may nangyari sa ating dalawa. I'm your first. Yet sinabi kong kalimutan na lang ang nangyari sa atin. I'm such a jerk. And I'm so sorry. Sa totoo lang, kakaibang nararamdaman niya para dito. Hindi niya maipaliwanag, pero lumalakas ang tibok ng puso niya kapag nasa tabi niya ito. Napapangiti rin siya ng dalaga at alam niyang nagbabago siya dahil dito. Teka lang, bakit sinabi mong boyfriend kita? Don't worry, liligawan pa rin naman kita kahit boyfriend mo na ako eh. Mahina siyang natawa na makitang lukot na lukot ang mukha nito. Ayoko nga, hindi pa nga kita sinasagot eh. Pala desisyon yarn. Okay, from now on, hindi ka na magtatrabaho. Kukuha ko ng assistant secretary. No way! Hindi ako pwedeng matanggal sa trabaho no, nagpapagaling pa si Papa. At saka hindi ako makakapag-ipon para sa paglabas ng baby natin. Napailing siya sa sinabi nito. Nakalimutan yata nitong mayaman siya. Silly, di ka naman mawawalan ng trabaho. Itatransfer ko yung table mo sa loob ng office ko. Wala kang gagawin doon pero may sahod ka pa rin. At maghahanap ako ng assistant secretary mo para may gumawa ng mga dapat mong gawin. Paliwanag niya rito. Talaga? Wala akong gagawin? Ay, sa wakas makakatulog ako. Masaya nitong sabi. Nagulat siya nang yakapin siya nito at amoy-amoyin. Himala yata at hindi ka na mabaho. Gusto kong amoy mo, Christoph. Napangiti siya sa sinabi nito. Kahit minuminuto mo akong amuyin, ayos lang. Gutom ka ba? Order ako ng pagkain para sa'yo. Huwag na, mamaya na lang paglabas natin. Gusto ko muna matulog. Okay, papayos ko na muna ang office para maging komportable ka habang nandun. Tumango lamang ito at ipinikit na mga mata. Marahan niyang hinimas ang buhok nito. Masaya siyang malaman na magiging ama na siya. Well, he thinks he's not ready yet. But for Kate and for the baby, he's willing to take a risk and be a good father and husband too. Makalipas lang ang 2 araw, naayos na agad ni Sir Christoph ang office nito.
May maliit na kama sa loob para kapag inantok siya, komportable siyang makakapagpahinga. Meron na ring bagong assistant secretary. Silang dalawa pang nag-hire kay Mia. Walang paglagyan ng kasiyahan sa puso ni Kate dahil inaalagaan siyang mabuti ng binata. Maganda rin ang table niya at komportable ang upuan. Naghanap talaga ito ng upuan para sa buntis. Do you like it here, Kate? Baka may gusto ka pang ipayos. Sabihin mo lang sa akin At naglagay na rin ako ng mini kitchen dito. May ref, heater, may cabinet for the food at kumpleto rin sa gamit para sa ating dalawa. Para hindi ka na mahirapan pa. Paliwanag nito. Tuwan-tuwa siya kaya niyakap at inamoy-amoy niya ito. Thank you so much, Sir Christoph. Ang bango mo talaga. Kapag kailangan mo akong amuyin, tawagin mo lang ako. I'm willing to be your servant. Talaga lang ha, baka hindi mo kayanin. Try me then, babe. Sabay kindat nito sa kanya. Babe, hoy, hindi ka pa nga naliligaw eh. Well, simula ngayon, niligawan na kita. I want to be a part of your life, Kate. Not because you're pregnant, but because you're special in my heart. Madamdamin nitong sabi, sabay halik sa kanyang kamay. Bumilis ang pagpintig ng kanyang puso at para bang may paru-parong nagliparan sa kanyang tiyan ng mga sandaling yun. Sir Christoph, sana po huwag niyo akong paasahin. Alam ko naman po kung gaano kalaki ang agwat ng buhay natin eh. Munang isipin yan. Ikaw at ang anak natin ang mahalaga. Marahan siya nitong niyakap kaya gumaan ang kanyang pakiramdam. Nang umuwi siya sa kanilang bahay, hindi na itago ni Kate ang labis na kasiyahan. Ang saya ng prinsesa namin Ano nangyari? Nakangiting tanong ng mama Cathy niya. Ma, nililigawan po ako ni Sir Christoph at saka willing siyang panagutan ako. Masaya niyang kwento dito. Aba talaga, abay masaya ako para sa'yo at sa magiging apo ko anak. Siguraduhin niyo lang na magpapakita muna siya sa amin ng Kuya Kalim mo. Hindi ko nakakalimutan ang ginawa sa'yo na lalaking yun. Matapang nasabi ng kanyang papa Harold. Pa, wag niyo naman takutin yung tao. Imbis na magkalapit kami, baka layuan niya ako sa gagawin mo eh. Mahal mo ba siya, anak? Mahal ko po siya, papa. Kahit nung 1 buwan pa lang ako nagtatrabaho sa kanya. Mahal ka ba niya? Dahil kung mahal ka nga niya, hindi siya matatakot sa gagawin namin ng kuya mo sa kanya. Usapang lalaki yan Ayoko namang madehado ka sa lalaking yun. Porket mayaman siya at ama ng apo ko. Determinadong sabi nito. Napangiti siya dahil ramdam niyang pagmamahal at proteksyon ng kanyang pamilya para sa kanila ng anak niya. Pa, hindi ko po alam kung mahal niya ako. Wala ho siyang sinabi sa akin eh. Sabi niya lang, may espesyal akong puwang sa puso niya. Ang pagmamahal, hindi yan minamadali. Ang mahalaga, inaalagaan ka niya at ang anak niyo. Niyakap siya ng ina at gumana ulit ang pakiramdam niya. Samantala, halos 1 linggo na rin ang nakalipas simula nang lumipat si Kate sa loob ng office si Christoph. At wala naman silang problemang dalawa. Madalas silang naantukin ng dalaga at magana rin itong kumain, lalo na kapag dried mangoes at french fries na sinawsaw sa peanut butter ang inihain. Yaya Malda, pakalagay naman sa paper bag yung pinamili kong dried mangoes at peanut butter. Salamat po. Utos si Christoph sa kasambahay. Hindi niya namalayan ang pagdating ng kanyang ina. O sige iho, aayusin ko dadalhin mo. Sagot nito. What's with the dried mangoes and peanut butter, iho? Ikaw bang kakain yan? Takang tanong ng mami niya. Nope, ma'am. My soon-to-be wife is pregnant. Yan ang pinaglilihan niya. Nakangiti niyang tugon. Wait, what? You have a girlfriend? Sabi mo nung nakaraan wala kang girlfriend tapos ngayon buntis na siya? Kailan mo ba kami papakilala sa kanya? Is she from a prestigious family? Malakas na bumuntong hininga si Christoph at tinignan ng kanyang ina. Kaya ayaw siya ipakilala sa inyo eh. She's just a simple woman who came from simple family. Pero kahit ganun, she takes care of me. She loves me. And now, she's carrying my child. What? Came from a simple family? No, Christoph. Hindi ko matatanggap ang babaeng yan. You better leave her. No, ma'am. You can't decide for me. This is my life. Hindi ko tatalikuran na maging ako. Sige, gawin mong gusto mo. Ipapakita ko sa'yo na pera lang habol ng babaeng yan sa'yo. You see? Nagpabunti siya agad sa'yo. Siguro, kalad ka rin ng babaeng yon. Galit pa rin itong sigaw. Stop it, ma'am. You don't know her. Wag na wag ko kayong gagawa na ikasisira namin dalawa. Dahil kung hindi, bibitawan kong pagiging CEO sa 2 kumpanya. Banta niya sa ina. You cannot do that, Christoph. Ikaw lang nag-iisang tagapagmana namin. Try me, mama.
Seryoso niyang sabi sabay kuha ng paper bag na naglalaman ng paboritong pagkain ni Kate. He loves his mother so much pero mahal niya rin ang mag-ina niya. Hindi siya papayag na hamakin nito si Kate. She's a good woman at alam niyang aalagaan siya nito at mamahalin. Lalo na ang bubuuin nilang pamilya. Pagdating sa office, agad siyang sinalubong ng yakap ni Kate. Talagang gustong-gusto nitong amoy niya. Natawa siya nang lumayo ito. Ano, satisfied? Nakangisi niyang tanong dito. Nope, kaya lang baka masakal na kita eh. Good morning pala. Nakangiti nitong sabi. Nag-breakfast ka na? I have something for you. Here, your favorite dried mangoes and peanut butter. Anya rito, sabay bigay ng paper bag. Wow, thank you. Akin at kakainin ko na. Excited itong naupo sa upuan nito. Napapangiti siyang sinundan ng babae. Without her in his life, maybe his life is now a mess. Busy siya sa pagtatrabaho, pero paminsan-minsan ay ninanakawan niya ng tingin si Kate. Napangiti siya dahil inaantok na naman ito. Tumayo siya't nilapitan ito. Inaantok ka na? Masuyo niyang tanong. Oo napakaantukin ko talaga. Tataba na ako at papangit ito. Nakanguso nitong sabi. Kahit tumaba ka pa, maganda ka pa rin naman eh. Tsaka para naman sa bibi natin ng pagkain at pagtulog mo. Tulog ka na. Tinulungan niya itong makahiga. Marahan niyang hinawakan ng maumbok na nitong tiyan. Baby, this is daddy. Huwag mo masyadong pahirapan ng mami mo, okay? Mom and dad loves you so much, baby. Tinignan niya si Kate. Naluluha ito kaya marahan niya ito niyaka. Don't cry, bawal sa'yo ma-stress. Ikaw kasi, pinapaiyak mo ko. I promise, hindi ko kayo pababayaan ng anak natin. Pagkatapos niya yung sabihin, inayos na niyang kumot at nalikan nito sa noo. Nang ipinikit nito mga mata, ay bumalik na siya sa kanyang mesa. Nag-iisip siya ng magandang plano kung paano magpo-propose dito. Nang masigurado niyang tulog na ito, lumabas siya at kinausap si Mia, ang assistant secretary ni Kate. Excuse me Mia, I have a favor to ask. I'm hoping na matutulungan mo ko. Panimula niya. Sir Christoph, ano po yon? Magalang nitong tanong. I want you to book me a restaurant for dinner. Make it exclusive. Dapat pregnant-friendly Noted, sir. Ang swerte naman ni Ma'am Kate. Kinikilig nitong sabi. I'm luckier to have her. Walang dapat makalam It's my surprise for her. And buy me a flower also, yung pinakamaganda. Yes, sir. Noted po lahat. Nakangiti nitong sabi. Bumalik na siya sa loob ng office. Kinagabihan niya. Inaya niyang mag-dinner si Kate. Tuwan-tuwa ang babae. Pagkatapos silang kumain, ay nag-usap silang dalawa. Kate, I have a lunch meeting tomorrow, kaya hindi kita masasamahan sa lunch. Pero sinabihan ko si Mia na ibigay lahat ang kailangan mo. Malambing niyang sabi dito. Ayos lang yun at saka wala naman akong trabaho Mahigit kumain lang. Nahiya na nga ako kasi may sahod pa rin ako. Don't worry about it, okay? Walang problema sa akin. As long as nakikita kita at maayos kayo ng anak natin. At saka thank you pala dito sa flowers na ibinigay mo. Ang laki muntik nang hindi makita mukha ako. Pabiro nitong Saad. Malakas naman siyang natawa. Mabuti nga yun para ako lang makakakita ng kagandahan mo. Nakita niyang nag-blush ito kaya mabilis niya itong hinalikan sa labi na mas lalo nitong ikinapula. Inihatid niya ito sa bahay ngunit hindi na siya pumasok para magpakilala sa mga magulang nito. Gusto niya kausapin muna mga magulang niya dahil gusto niyang mamanhikan sa pamilya ni Kate. Ipagpapatuloy na lang niyang paniligaw kapag kasal na sila. Kinabukasan, lunch break na. Nakanguso si Kate habang kumakain. Wala siyang kasabay. Ipinatawag kasi si Mia ni Christoph dahil may nakalimutan itong dalhin. Napalingon siya sa pinto nang may pumasok. Napatda siya dahil sa ganda ng ginang na bagong dating. Halatang mayaman ito. Matalim ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Napatayo siya bigla at iniligay sa plato ang kinakain. Kinakabahan siya habang papalapit ito. May kailangan po ba kayo, ma'am? Wala pa ho kasi dito si Sir Christoph Nauutal niyang sabi. Ikaw palang malanding secretary na umakit sa anak ko at nagpabuntis. Nagulat si Kate sa sinabi nito. Parang may punyal na tumusok sa kanyang puso dahil sa panliliit sa sarili. Hindi niya akalain na nanay pala ni Christoph ang kaharap. Ma'am, hindi ko naman po inakit ang anak niyo at hindi rin ako malandi. Matapang niyang sabi dito. Kailangan niyang lakasan ng loob at hindi magpatalo sa ginang.
Dapat maging matalino siya sa bawat sasabihin. Really? Bakit nandito ka pa? Para mas lalong bilugin ang ulo ng anak ko, ha? Kilala ko mga katulad mo. Mukhang pera. Yan ho ba talagang tingin niyo sa akin? Kung mukhang pera ako, bakit hindi niyo ako subukan, ha? Don't worry, Iha. Dahil kagabi ko pa to pinag-isipan. I will give you 5 million. Layuan mong anak ko. 5 million na? Ang liit naman ho ng tingin niyo sa akin. Kapag pinakasalan ako ni Sir Cristo, hindi lamang 5 million ang ibibigay niya sa akin. Lalo pat buntis ako sa anak niya. Legit na legit sa kanya to kahit ipadiyanitas niyo pa. Nakangiti niyang sabi sa Gina. Akala siguro nito ay mauutakan siya nito. Okay, I will double it. 10 million. Layuan mo si Cristo at ikakasal na siya sa anak ng kumari ko. Ayoko masirang kasal nila dahil sa malanding katulad mo. Nanggagalaiti ng Ginang sa galit, pero maganda pa rin ito. Teka lang pag-iisipan ko muna. Akala ko kasi talaga sa mga palabas lang yung sampalan ng pere. Hindi ko akalain na ma-experience ko yan ngayon, kaya kailangan ko sulitin. Nakangisi niyang sabi dito, tumaas ang kilay nito at nagpupuyo sa Ines. Just get the 10 million and leave my son. Nagmamadali naman ho kayo. O siya sige na nga, 20 million, aalis ako ngayon din. Deal or no deal, wala nang negosasyon pa. Mahirap magpalaki ng anak no, kaya kailangan malaki para makapagtapos siya ng college. Okay, deal. 20 million it is. Mabilis itong kumuha ng cheque. Sumulat ng kung ano doon at saka ibinigay sa kanya. Here, now leave. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa anak ko! Sigaw pa nito. Kinuha ni Kate ang kanyang bag sabay alis. May plano siyang naiisip kaya napapangiti na lang siya habang nakasakay ng elevator. Hindi niya alam na may CCTV camera sa loob ng office ni Christoph at nakita ng binata ang ginawa ng ina nito sa kanya. Sa kabilang banda ay mabilis na nagmaneho pabalik ng opisina si Christoph. Mabuti na lang at hindi traffic kaya mabilis siyang nakarating at inabutan niyang kanyang mami na prenteng nakaupo sa sofa. Nagulat ito na makita siya. Ma'am, what did you do ha? Bakit umalis si Kate? Hindi niya na itagong inis sa ina kaya napagtaasan niya ito ng boses. Don't raise your voice on me, Christoph. Baka nakakalimutan mong nanay mo ko. Ganyan ba itinuro sa'yo ng babaeng yun ha? Disrespect me? Nakatayo na ito at galit din siyang tinignan. Anong ginawa mo sa kanya? Anong sinabi mo? She's pregnant with my child, God. Paano kung may mangyari masama sa kanya? Wala akong ginawa sa babaeng yon. Sinabi ko lang sa kanya na layuan kanya at kapalit ng pera. Dahil ikakasal ka na sa anak ng kumari ko. And you know what she did? Kinuha niyang pera. Nakipagnegosasyon pa nga. What a gold digger. Hindi niyo siya kilala. Alam kong tinakot niyo siya kaya kinuha niyang ibinigay niyong pera. Mom, I love her. I want to marry her and live with her for the rest of our lives. Nababaliw ka na ba talaga, ha? Hindi siya nararapat para sa'yo, Christoph. Makakasira lang siya sa pamilya natin. No, Mama. Kung hindi niyo siya kayang tanggapin, I will resign as the CEO of your company. Malungkot niyang sabi, saka ito tinalikuran. Christoph! Christoph! Come back here! Sigaw ng kanyang ina pero hindi na niya ito nilingon pa. Agad siyang nagmaneho papunta sa bahay ni Kate. Gusto niya itong kausapin at humingi ng sorry sa ginawa ng kanyang ina. Ilang sandali pa ay nasa labas na siya ng bahay ng pamilya Maurilio. 2 beses siyang nag-doorbell bago may nagbukas ng pinto. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? May kailangan ka ba? Sunod-sunod na tanong ng isang lalaki. Nahinuha niyang kapatid ito ni Kate. Hi, I'm Christoph Villamor. Basta Kate, nandiyan ba siya? Magalang niyang tanong. Si Kate. Oo, nasa loob. Pasok ka. Niluwagan nito ang bukas ng gate kaya pumasok na siya sa loob. Nakita niyang babae na masayang-masaya kaya kumunot ang noo niya. Kate, nandito ang boss mo, hinahanap ka. Sabi ng kuya nito. Sir Christoph, anong ginagawa mo rito? Tanong nito. Kate, I'm sorry sa ginawa ng mami ko sa'yo. Please, don't leave me. And it's not true na magpapakasal ako sa anak ng kumari niya. Gusto niyo lang na magkalayo tayong dalawa. Please, I'm begging you, don't leave me. Anya, habang kinakabahan. Nagulat siya ng malakas sa tumawas si Kate. Naguguluhan niya itong tinignan. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan no. Mahal kaya kita noon pa. Manid ka lang talaga. Teka lang, akala ko iiwan mo na ako din. Binigyan ka ng pera ni mami. Tama ka.
Tinanggap kong inalok niyang pera. Akalain mo yun? 5 million lang sanang ibibigay niya sa akin tapos hindi ako pumayag. Kaya ginawa niyang 10 million. Tapos sabi ko, 20 million at aalis na ako. Yun, nagbigay agad. E di umalis agad ako sa opisina mo. Ang dali lang palang kausap ng mami mo eh. 20 million, aalis lang ako sa office mo. Paliwanag nito at malakas sa tumawa. Dahil sa sinabi nito, natawa na rin siya. Akala niya talaga ay iiwan na siya nito. Anong gagawin mo sa 20 million? Siyempre, para sa anak natin to. Paglaki niya, sasabihin ko, regalo ng lola niya. O di ba, ang talino ko? At saka, ganun pala yung pakiramdam na ino-offeran ka ng pera. Nakaka-tense. Para ka nasa deal or no deal. Malakas ulit na tumawa si Kate dahil sa sobrang tuwa. Mahigpit niya itong niyakap. I love you, Kate Murillo. Please marry me. Madamdamin niyang wika dito. Napabitiw siya nang may tumikhim sa kanyang likod. Iyo, masyado ka yatang excited na pakasalan ng anak ko. Di pa nga kami pumapayag eh. Maautoridad na sabi ni Mr. Maurilio. Tumayo si Cristo at hinarap ang mga magulang ng babae. I'm sorry kung hindi ako nakapagpakilala sa inyo. I'm Christoph Villamor, and I'm the father of the child your daughter's carrying. And I'm here to ask your permission to marry her. Seryoso niyang sabi sa mga ito. Mahal mo bang anak namin? Tanong nitong muli. Yes, sir. I love your daughter. Not because she's pregnant with my child, but because I love her for who she is, and she makes my life complete. Paano mga magulang mo? Ipinayara nga si Kate para layuan ka lang. Baka naman insultuin at sakta ng anak ko kapag kasal na kayo. I will protect her, sir. I promise. Hindi ko hayaan na saktan siya ni Mommy, physically and emotionally. Kung ganon, pumapayag ako magpakasal kayong dalawa. Nakangiti na sabi ni Mr. Maurilio na tinapik pa siya sa balikat. Hindi na pinatagal pa ni Christoph ang proseso. Makalipas ang 2 linggo, ikinasal na sila sa huwes. Masayang-masaya silang dalawa ni Kate. Sa bukas ay mag-asawa na sila. Ngunit kailangan pa rin nilang harapin ang mga magulang niya. Makalipas ang ilang buwan, ay nagpunta sa mansyon si Christoph kasama si Kate. Sinalubong agad sila ng kanyang mga magulang. Son, is it true nakasal ka na? I'm so happy for you. Congratulations! Masayang bati sa kanya ng ama. Hoy babae, bakit nagpakita ka pa? Di ba sabi ko sa'yo layo mo anak ko? Kulang pa ba 20 million na ibinigay ko sa'yo, ha? Galit na sigaw ng mami niya sa asawa niya. Ma'am, sa pagkakatanda ko ho, ang 20 million na ibinayad mo sa akin para lang umalis ako sa office ng anak mo. Hindi po ako pumayag din sa hindi na ako magpapakita sa kanya. Hindi niyo naman po kasi nilinaw eh. At saka, umalis din naman ho agad ako, di ba? Don't make me stupid! Nagulat siya nang lumapit si Kate at hawakan ng kamay ng kanyang ina. Ma'am, hindi po perang habol ko sa anak niyo. Matagal ko na siyang gusto, kahit masungit siya, kahit naninigaw siya. Hindi ko ho yun pinansin at hindi ko siya sinukuan at iniwan. Mas lalo ko po siyang inalagaan sa malita parang alam ko. Lagi ko siyang dinadala ng pagkain dahil minsan nakakalimutan niyang mag-lunch kapag busy siya. At saka pareho kaming lasing noon may nangyari sa aming dalawa at nabuo ang apo niyo. Hindi man ho ako galing sa mayamang pamilya, pero pinapangako ko nga, bubusugin ko sa pagmamahal ang anak niyo. At yung 20 million na ibinayad niyo sa akin para layuan ko si Cristo, hindi ko na po yun ibabalik sa inyo. Para na yun sa kay baby. Sasabihin ko sa kanya paglaki niya na mahal siya ng kanyang lola kasi hindi pa siya lumalabas. Pinamanahan na siya. Ang talino ko, di ba po? Nakangiti nitong sabi na ikinatawa nila. Malakas na napabuntong hininga ang mami niya. Ay, akala ko mapapalayas sa kita sa buhay ng anak ko. Fine. Salamat sa pag-aalaga at pagmamahal mo sa anak ko. And okay, I will accept you as my daughter-in-law. Niyakap ng mami niya ang kanyang asawa. Sa wakas ay naging maayos na rin ang lahat. Napag-usapan nila na pagkatapos manganak ni Kate ay saka sila magpapakasal sa simbahan. Naging malapit ang asawa niya sa kanyang mga magulang. Samantala, ipinagamot naman niya ang tatay ni Kate sa isang prestihiyosong ospital na kumpleto sa equipment para sa cancer patient. Naging maayos naman ang resulta ng pagpapagamot nito. Makalipas ang ilang buwan, ngayon ay kabuuan na ni Kate. Kumpleto na mga gamit ng kanilang anak. Kumakain sila ng agahan nang biglang sumigaw ang asawa niya. Christoph, manganganak na yata ako! Sigaw nito. Hindi agad siya nakagalaw. Manong Carding, ihanda niyo sa sasakyan at dadalhin natin sa ospital si Kate.
Ang daddy na niya ang nag-utos sa driver dahil natulala na siya. Malakas na hampas ng kanyang ina ang nagpabalik sa kanyang ulirat. Kunin mo ng gamit ang asawa at anak mo dahil manganganak na si Kate. Bilisan mo na! Dahil sa pagkataranta, hindi na siya nakapagbihis pa at mabilis na kinuhang gamit ng mag-ina niya. Pumasok siya sa loob ng kotse nang walang suot at tsinelas at nakasando at shorts na. Pagdating sa ospital, ipinasok agad sa delivery room si Kate. Tinawagan naman niya mga magulang nito. Ilan sandali pa, dumating na rin ang mga ito sa ospital. Hindi mapakali si Christoph. Palakad-lakad siya sa labas ng DR. My God, Christoph, hindi ka man lang ba nakapagsuot ng tsinelas pagpunta rito? Kita mo nga pinagtitingin ka ng mga tao. Sermon ng kanyang ina. Napakamot naman siya sa kanyang ulo. Ma'am, nataranta na ho kasi ako Nag-practice pa nga ako kung anong gagawin kapag nanganak si Kate. Pero yun, nataranta pa rin ako. Nakanguso niyang sabi sa ina. Malakas naman tumawa ang kanyang daddy. Don't worry, mabuti nga't tsinelas lang naiwan mo Ako, nang ipanganakan ng mami mo, hindi na ako nakapag-brief sa pagmamadali. Buti na lang at makapalang shirt na suot ko kaya hindi masyadong halata. Kaya, nakakahiya pa rin. Sabay silang natawa ng kanyang ama sa sinabi nito. Makalipas ang ilang oras, lumabas na rin ang doktor at sinabing malusog na baby boy ang kanilang anak. Inilipat agad sa private room ang kanyang mag-ina. Nang makita niya si Kate at ang kanilang anak, hindi napigilan ni Christoph ang maluha. Nilapitan niya mga ito at masuyong hinalikan. Bakit ka umiiyak? Nakangiti nitong tanong sa kanya. I'm just happy, babe. Very, very happy. You make my life complete. I will make you the happiest woman on earth. At hindi mo pagsisisihan ang minahal mo ko. Siniil niya ng halikang asawa. Marry me again, babe. This time, sa harap na ng Diyos. Pakakasalan kita ng paulit-ulit, Christoph. Mahal na mahal din kita. Kayong dalawa ng anak natin. Anong gusto mong maging pangalan niya? Anya rito, malakas sa tubikhim ang mami niya na nasa likuran niya. Iya, pwede bang ako ang magpangalan sa apo ko? Tutal, may mana na siya mula sa akin na 20 million. Pabirong sabi ng mami niya, nagtatawanan sila at nakangiting tumango si Kate dito. Sige po, mami. Anong gusto mong ipangalan sa kanya? Rafael Villamor. Because it means God has healed Iha. And she healed me. Na-realize ko na hindi perang mahalaga kundi kasiyahan at pagmamahal ng pamilya. And I will treasure that forever. Nakangiti nitong sabi. Masaya si Christoph dahil sa pagbabago ng kanyang ina. Ilan sandali pa pinagkaguluhan ng kanilang anak na si Rafael. Makalipas ang 1 buwan, iyon ang araw na kanilang hinihintay. Ang kanilang kasal ni Christoph. Hinatid siya ng kanyang mga magulang papunta sa lalaking mamahalin at makakasama hanggang sa pagtanda. Nagbigay galang ito sa mga magulang niya at kinuha ang kanyang kamay. Sabay silang humarap sa pare. I know, I'm not a perfect man, Kate. But no matter what happens, I will choose you and our love for each other. Only that can take you away from me. I love you so much and our son. Nakangiti nitong pangako sa kanya. Hindi ko talaga alam kung paano tayo humantong dito sa simbahan Tumigil siya sa pagsasalita at tumawa. Nagtawanan din ang ibang bisita. Ang bilis ang pangyayari. Lihim lang kitang minamahal at inaalagaan nun. Pero hindi ko akalain na hahantong tayo sa kasalan. Namamahalin mo rin ako katulad ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi mo nga natapos ang paniligaw mo sa akin dahil kasalagad ang hiningi mo na hindi ko naman tinanggihan. Mahal kita. At wala na akong mamahalin pang iba. Ikaw lang, Christoph. Pagkatapos silang mag-I do sa isa't isa, mariin siyang hinalikan ng asawa sa labi. Masigabong palakpakan ang kanilang narinig. Makalipas ang 3 taon, lumalaki ng pamilya ni na Christoph at Kate. Ngayon ay may 2 na silang anak at masaya pa rin silang nagsasama. Hindi madali ang bumuo ng isang pamilya. May mga pagkakataon na may hindi pagkakaunawaan, pero pinipili pa rin nila ang isa't isa at ang kanilang pamilya. Love is like gambling. You never know what will be the outcome when you place your bet. You can win or you can lose. But the brave ones still go all in. Because love is worth a risk. And if you win love, you win a home, a partner, and a lifetime. The end.
Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!